Kaya ba talaga ng Honda XADV mag-offroad? Gamit lang tayo ng konting pinagbabawal na technique. Simula dito guys, magsa-start na yung offroad natin. Nag-on yung traction control niya. Yun, medyo sumahid yung ilalim natin. Ayun, sumahid na naman tayo. Ayun, tinan nyo naman guys, napakaganda dito. Ang ganda ng place, feeling ko, pag naayos. Philippines Historical Committee. So kami nagluluto pa rin kami dito. Beef pepper steak namin. So makikita lang naman yata dito sa taas guys, yung sandayal. Ayun, taas. Grabe. Yan guys, yun yung mga inakit namin. Ang layo. Yan o, bali nakaturo siya dito sa may alauna pasado. Hindi ko nararamdaman yung vibration sa kamay dahil nga siguro maganda yung pagdating sa off-road, ito yung pinaka pwedeng paggamitan ng XADV natin. What is up guys? 2Bmoto here, another day, another ride. Para sa ngayong araw, chill ride lang tayo pupunta ng Maragondon, Cavite. Sa biyahe natin, aalamin natin kung kaya ba talaga ng Honda XADV mag-offroad. Pupunta din pala tayo sa isa sa mga lugar na gusto ko talagang balikan. Ilan lang din ang nakakaalam sa lugar na to, baka isa ka doon. Kaya tara, samahan nyo ako, masaya to. Let's go! So kung makikita nyo guys dito, nagkarga kami ng upuan, tapos may table pa kami dito, tapos may konti kaming dinala ng mga pagkain o lutuin, para naman pagdating namin doon, is may pagkain kami. Kasama ko ulit yung partner ko. Yun. So girap lang kami. Bali ayun guys, palabas na tayo dito sa may subdivision namin. Dito na tayo sa may Alabang Sapote Road. So ang biyahe pala natin is 1 hour and 44 minutes. So medyo mahaba-haba ng konti. Ang biyahe natin, babaybayin natin tong Alabang Sapote. Tapos labas tayo ng Cavitex. Para hindi na tayo dadaan dun sa may palengke ng Sapote. Medyo matraffic ngayon eh. Time check tayo, 9:40 ng umaga. So syempre guys, as usual, traffic na naman dito, Alabang Sapote. Gamit lang tayo ng konting pinagbabawal na technique. Solid white lane, umo-overtake tayo. Hindi, dito lang tayo sa kanan. Mas malawag yata dito sa bike lane. Kung taga dito kayo sa Las Piñas guys, alam niyo yan. Dito sa Las Piñas kasi may bike lane. Kaya pwede kayo ditong sumingit-singit. Yan o, tulad na ito. Yun, kaya naman pala traffic, may ginagawa. Tinatanggal nila yung mga Christmas decoration dito sa mga flyover. O sa overpass pala. Yun, libre na. Let's go! So yun guys, sa Cavitex tayo. Time check tayo, 9:30 ng umaga. So sa pupuntahan natin, may biyahe pa tayo 1 hour and 19 minutes. Tulad na nasabi natin sa intro natin, kaya ba talaga ng Honda XADV mag-offroad? Hindi naman totally na off-road talaga. Ang gagawin lang natin, doon kasi sa destination natin may konting gravel, light gravel o light off-road kung tatawagin lang. So tara, biyahe muna tayo, tignan natin kung anong mangyayari. Sana wag umulan, weather natin medyo malamig-lamig, maulap-ulap. Sa pagbiyahe din pala natin guys, medyo tinitignan natin yung likod natin dahil nga nagdala tayo ng upuan, ng table, pati ng konting maluluto para pagdating natin dun sa destination natin, kahit pa paano diba, makapag-picnic tayo, kahit konti o may makakain tayo pagdating natin dun. Sa biyahe din pala natin ngayon guys, dun sa pupuntahan natin, feeling ko hindi halos lahat sa inyo alam yung lugar na yun. So magiging masaya dahil parang second time ko lang pupunta dun sa lugar na yun eh. Nung unang punta ko guys, nakita ko kasi na maraming nagpipiknik. Hindi siya camping eh, kasi parang mga tables and chairs lang din yung mga dala nila. So etong sa pagpunta natin ngayon, nagdala rin tayo ng mga upuan, table. Yan, dito na tayo sa may, alam ko Kawit to eh, pero binabaybay natin is Governor's Drive. So medyo mahaba-haba to kasi 31 kilometers na puro diretso lang halos. Oo nga pala, ang gamit pa rin natin yung AOC natin na C6 Pro. So kung hindi pa kayo nakakakuha niyan o hindi nyo pa alam kung ano yan, meron tayong review niyan. Check nyo na lang sa mga na-upload natin, sa mga recent uploads natin. Yan, bali biyahe muna tayo. Meron pa tayong 29 kilometers dito para baybayin tong Governor's Drive. Tama-tama nakapagdala nga kami ng pagkain kasi medyo gutom na kami. Hindi pa kami nagbe-breakfast eh. So libutin natin mamaya yung area. Tapos tignan natin kung ano mga meron pa doon. Dati kasi parang dumaan lang ako doon eh. So ngayon tignan natin. So at the same time, matatry pa nga natin tong Honda XADV natin kung kaya ba niya mag off-road. Wow! Umilag siya dun sa may lubak eh. Kaso hindi siya natingin kung merong kotse sa kaliwa. Yun lang. Ninja. Ano ba yun? Ninja 1000 SX. Yan, sa mga biyahe naman na ganito, ilang beses nyo naman nakita o na-try natin na nag-highway, expressway, city driving. So wala naman tayong problema, wala tayong masabi dito sa XADV natin. Yun nga, syempre bilang ako na owner din netong XADV, curious din tayo. Hanggang saan ba yung limitasyon netong Honda XADV natin pagdating sa off-road o sa mga light gravel. Yun sa dinadaanan din pala natin, no? Ito yung papunta ng Kaibiyang Tunnel. Pero hindi na tayo aabot ng Kaibiyang Tunnel dahil hanggang Maragondon
Maragondon lang tayo. So short ride lang to. Medyo parang ang haba lang dahil ang dami kong traffic na nadadaanan. O siguro ano na, tanghali na rin kasi. Yan, napakaliwa na tayo dito. Yan, pag nakita nyo tong Petron, pati ito yung Welcome to Naik. Kung gusto nyo pumunta ng Kaibiyang Tunnel, yan, kaliwa lang kayo dito. Hindi kayo maliligaw dito. Tapos kung gusto nyo magpagasolina, yan, pagasolina na kayo dyan bago kayo umakyat sa taas. Kasi wala naman na masyadong gasolinahan sa taas eh. Ay guys, parang wala na dito yung Maragondon na arko. Alam ko dito banda yun eh. Wala na. Wala na pala yung Maragondon. Siguro papalitan nila ng bago. Nandun yun dati. So pakita na lang natin. Alam ko meron pa akong drone shot nun eh. So ngayon tinanggal na nila. Hindi ko lang kung bakit. Dire-diretso lang naman to. Susundan nyo lang talaga yung pinaka-highway. Tapos mamaya malapit na rin tayo eh. O, kakaliwa tayo. Para kung gusto nyo pumunta dito, 'di ba? Alam nyo rin kung paano pumunta. Ang palatandaan guys, bago kumaliwa is etong tulay. Tapos may mga makikita pa kayo dito, mga fish pond, pati mga bangka na maliliit. Yan o, kakaliwa tayo 400 meters after nung tulay na nadaanan natin. Eto, kaliwa tayo dito. So ang palatandaan naman dito, may Alphamart, pati may dali dito sa kanan. Tapos yung pakaliwa, yun na yun. O, kaliwa tayo dito. So yun o, baybayin lang natin to. May pakanan dito is 1.4 kilometers pa naman. Tapos mamaya guys, magsa-start na yung pinunta natin dito, yung off-road o yung mga gravel na daan. Para tingnan natin kung paano ba yung handling netong XADV natin. Yung control niya, okay ba siya? Yung suspension. Yan, tingnan natin. Yan guys, sa pagkaliwa natin, sa mga nanonood dyan, alam nyo na ba yung pupuntahan natin? Siguro may ilan sa inyo na alam na tong daan na to o ano yung destination natin. Pero alam ko mostly sa inyo hindi nyo alam na may ganitong lugar dito. Kasi dun sa may pinaglikuan natin, yung may Dali, pati may Alphamart, is pag diniretso nyo yun, is yun yung papunta sa Kaibiyang Tunnel. So alam ko yan, marami pupunta ng Kaibiyang Tunnel sa inyo. Pero dito sa pupuntahan natin is bibihira lang yung mga nagpupunta. So yun nga, kung gusto nyo pumunta dito, no, sundan nyo lang tong video natin. Yan, 400 meters kanan daw tayo. Woo! Sarap! Itong pupuntahan natin kasi medyo papasok eh. Medyo looban. Yan, kanan na tayo dito. Yan, medyo sasampulan na tayo ng konting off-road. Naka sports mode pala tayo kanina. Yan, standard muna natin. Yun lang, ang dami mga truck. Paunahin natin yung truck. Yan, off-road gaming na tayo. Pero alam ko, ayan o, matatapos kagad yung off-road dito. Tapos sementado na ulit tong pahaba na to, straight na lang. Tapos mamaya doon sa may dulo, yun na yung off-road talaga. Yan, sulitin muna natin tong kalsada. Tapos sa PSI naman guys, no, malalaman natin kung ilan yung hangin ng gulong natin. Yan, mache-check natin dito. Hangin natin sa unahan is 31, sa likod naman is 35. Yan, pwede na siguro yan. Hindi naman tayo magte-trail talaga na parang ano eh, na parang pan dirt bike eh. So yan, simula dito guys, magsa-start na yung off-road natin. Naka-standard mode lang pala tayo. Tapos kung mamaya kung may mga loose na ano na gravel na, siguro magpalit na tayo ng gravel mode. Pero so far medyo okay pa naman. Ang problema lang, nagdidilig yung ano, yung truck ng tubig. Siguro parang hindi maalikabok, pero dumudulas. Yan, overtake na tayo. Thank you. Dumudulas eh. Nagkakaroon ng putik. Buti naunahan natin si kuya. Yan, papunta sa destination natin is meron pa tayong 2 kilometers na, yan o, off-road gaming. So far okay naman yun. Hindi siya lumalagutok. Hindi siya nata-top end ba ang tawag doon sa suspension. Hindi siya tumutukod. Yun, hindi siya tumutukod. Medyo iniingatan na natin dahil marami nga tayong dala. Tapos may OBR pa tayo. Ayun. Yung medyo nag-on yung traction control niya. Kung nakapansin nyo, umiilaw dito kanina. Medyo nakakatakot. Pababa. Yan, pagpababa na loose gravel, medyo likod lang yung ginagamit natin na preno. Yan, dahan-dahan lang tayo. Hindi naman tayo maalam masyado sa pag-off-road eh. Yun nga no, ang mahirap dito sa bike natin, isa na yun, is medyo mabigat. Kaya mahirap siya ipanggento, mahirap ibalanse kahit pa paano. Tapos ang problema pa natin, yun nga, puno yung top box natin, medyo mabigat. Kaya medyo umaangat-angat yung harapan natin. So medyo hindi siya madali i-control. Kaya dahan-dahan lang tayo. Yan, pinapakaliwa na tayo dito. Hindi ko alam kung saan papunta yung diretso dyan eh.
Ayan, kaliwa muna tayo. Medyo pababa dito eh. Yan. So, ingatan lang natin. Tamang brake lang tayo. Katakot ang daan. Yup, yeah. Medyo nakakatakot lang. Yung unang punta ko nga dito guys, yung gamit ko lang nun, yung Aerox lang eh. Kaya naman eh. Sana wag lang umulan kasi mahihirapan tayo mamaya pag paakyat. Oops. Yun, medyo sumayad yung ilalim natin. So isa yun sa mga natin, pag-uusapan natin mamaya. Dahil nga etong XADV natin is mas maliit na yung niya, yung ground clearance niya. Hindi katulad ng mga nauna na XADV. So nasampulan na tayo kanina. So yan guys, tingnan nyo, meron ditong ilog. Yan. Etong destination natin is sikat talaga to sa mga nagbabike, yung mga nagma-mountain bike. Ayun, sumayad na naman tayo. Pero walang problema, meron namang guard dyan sa ilalim na installan na natin. Ayun no, hindi ko alam kung anong tawag dito sa ilog na to eh. Yun no. May mga isda may mga natalon. Ayan, tinuturo tayo ni kuya doon. Yan, siguro paakyat tayo, na natin, i-gravel mode. Yan, makikita naman natin dito, may icon dito na parang gravel yung ilalim niya. So tara, let's go. Yan, medyo sumasayad talaga yung ilalim natin eh. Kaya dapat dahan-dahan lang. Yung talbog niya, dun sumasayad yung pagkatalbog. Kaya yun nga hindi talaga natin masasabi na talagang off-road ready talaga tong ang XADV natin. Pero 'di ba? Pwede. Yan, dito na tayo guys. Kuya, bukas? Bukas pa. Ayun. So bali yun guys, nagre-register lang kami dito ng pangalan. Wala naman entrance fee dito. Yan, tingnan nyo guys, ang ganda dito, ang lawak. Tapos puro puno. Ayun, may mga kabayo nga dito. Yan, tapos dire-diretsuhin lang natin to. So makikita nyo kung anong klaseng historical site o kung anong historical site yung mapupuntahan natin. Yan, hanggang makarating tayo doon, medyo off-road na yung kalsada. Yan dito, mga pebbles, gravel. Yan kayang-kaya naman, walang problema. Yan, nilipat na rin natin yung 360 natin doon sa may harapan para makita nyo yung play ng suspension natin o kung paano yung itsura natin habang nag-go off-road. May mga echas lang pero mas light na yung dito pagka off-road nya, yung pagkalubak nya kaysa dun sa dinaanan natin kanina. So yan, mas nakikita nyo na rin pala yung OBR natin. Hindi yun, may mga uwak. So hindi tayo makakapag-drone mamaya. So yun nga guys, kung pupunta kayo dito sa lugar na to, isusulat nyo lang pala yung pangalan nyo. Tapos wala namang bayad, walang entrance fee. Siguro bigyan nyo lang sila kuya kahit pa paano pang soft drinks o pang merienda ba. Tingnan nyo naman guys, napakaganda dito Ganda laki ng puno Acacia ata ito eh. Acacia ba yan? Laki. Opya. Iniiwasan ko lang guys din yung mga matatalim na bato. Marami din matalim na bato eh. Kaya isa yun sa mga tinitignan. So kung nagtatanong kayo pwede pumasok dito o pumunta dito yung mga naka 4 wheels. So kung hanap nyo is picnic area, baka isa to sa mga pwede nyo maging options. So check nyo na lang kung magagandahan kayo sa area. Yan. Pero ngayon sa pinag-uusapan natin, yung sa motor natin, is hindi pa siya tumutukod yung suspension niya. Ang problema lang guys, yun nga, hindi natukod yung suspension. Pero yung pang ilalim natin o yung ground clearance natin is sumasayad. Kaya hindi mo siya pwedeng ibakbak talaga ng sobra. Yan, approaching na tayo dito. Kalsada na tayo ulit. Yan, sa mga gento, dahan-dahan lang ulit yung pag-akit natin. Yun. So yan guys, ang pupuntahan pala natin, sabihin na natin, nakalagay naman na dito. Ang pupuntahan natin, yung Andres Bonifacio Shrine and Eco Park. So comment down below guys kung nakarating na kayo dito or kung napuntahan nyo na to. Kung hindi ba, kung malapit ka lang dito, diba, try nyo rin pumunta dito. Yun nga lang, medyo nakakaano lang dahil parang sobrang liblib ng lugar. Tapos parang nakakatakot. So kung pupunta kayo dito, dapat medyo maaraw pa, maaga pa o tanghali. Tapos tamang picnic. Yun lang, may harang na malaking tae sa harapan So yun guys, approaching na tayo dito. So welcome dito sa Andres Bonifacio Shrine. Yan, medyo tagungalan siya. Tingnan natin kung medyo na-maintain nila ngayon yung area. Ayun nakabukas naman yung pinto. Feeling ko wala pang tao eh. Yan, welcome dito. Ay, hindi masyado na-maintain. Hindi masyado na-maintain. No? Sayang naman. Pasok na natin dito. Diretso natin. Nung huling punta ko dito, maayos dito. Yun lang, sayang lang. Diba yun nga yung nakakaano dito guys?
Ang ganda ng place feeling ko pag naayos, pero yun nga, ganito yung nangyari oh. Parang napapabayaan. Nasa liblib din kasi siya. So kung maayos to, di ba? Ang ganda sana. Yan. So yun, dito muna tayo. Pahinga muna tayo siguro saglit. Tapos tanong tayo kay Kuya kung pwede ba dito magluto-luto. So yun. So medyo nakakalungkot lang guys. Kasi nung huling punta ko dito, medyo na-maintain nila yung lugar. Ngayon, tinubuan na siya ng maraming kung ano-anong damo. Yan, dito, maklear dito dati eh. So, ang gagawin namin, dito na lang kami siguro magsa-spot. Yan yung motor natin. Tapos ito yung ano nyo. Yan. So guys, may nakalagay dito, Philippines Historical Committee, Bundok Nagpatong, Maragondon, Cavite. Yan. Tapos may logo dito na parang mason. Yan. Tapos ito, yan, makikita nyo. Ang ganda sana ng mga ng mga rebulto, statwa. Ano bang tawag dito? Ganda oh. Tapos guys, may malaking rebulto dito, yung kapatid ni Andres Bonifacio, si Procopio. Ito, si Procopio yata itong medyo nakahiga. Tapos nakagapos siya. Ano, nakagapos siya ng alambre. Tapos dito, makikita natin si Andres Bonifacio. So nakatali yung kamay niya. Ganda, ganda sana ng lugar. Oh. Tapos may mga upuan pa dito sa paligid. May upuan dito, may upuan dito, may upuan dito. Yan. Tapos malawak siya. Kasi doon sa may parang mamaya puntahan natin doon. Parang clubhouse yun. O kung ano man. Alam ko may swimming pool pa doon. Pero feeling ko hindi rin na may maintain yan. So yan guys, tanggalin muna natin itong mga table natin. Pati upuan. Para meron kami maupuan. Pahinga muna kami saglit dito. Yan, nakuha na. So guys, yun rin pala yung laman ng top box namin. Etong top box pala is 25 liters lang to. So yan, meron kami ditong lutuan. Tapos eto, may stove kami. Tapos yun, yung mga panluto. Time check tayo, 11 na. So matatapos kami dito siguro mga 12, saktong tanghalian. Ay. Yun oh, luto na oh. So next namin dito, etong ulam na lang namin. Yun oh, lagyan natin ng oyster sauce, asin, toyo. So guys, may mga dumating dito, mga parang nagfi-field trip yata sila. Hindi ko alam kung saan galing school. Yan oh. So kahit na medyo hindi masyado na maintain yung lugar, yan, pinupuntahan pa rin siya. So sana, 'di ba, na maintain yung lugar. Yan, dami nila oh. So kami nagluluto pa rin kami dito. Ito na. Yung beef pepper steak namin, medyo hindi pa luto. Pero yung kanin namin luto na, okay na. Guys, bali tapos na yung namin, yung lunch namin. Yan, lipat na natin dito. Garlic pepper beef, yun ba yung tawag dito? Tapos lalagyan namin ng toppings na ito. Ng garlic sa taas. Ang daming garlic. Sayang kasi itatapon. Yan guys, bali kain na muna tayo. Yan, luto na yung kanin namin. Tapos ito yung niluto namin na ulam. Yan, medyo napadami lang ng bawang, pero mahilig naman kami sa bawang. Solid na ito. Oh. Yan, kain muna. Anong oras na ba? So guys, time check, 12:38 na. Yan, halos isang oras din kami nagluto. Yan, round 2. Panalo. Sarap. Guys, yung aso nag-iintay kanina pa. Pero bigyan namin siya. Marunong siyang sumalo. Bigyan pa natin yung aso. Yun lupit, nasasalo. So guys, tapos na kami kumain. Ngayon mag-iikot-ikot lang kami dito. Check namin kung ano yung mga pwedeng makita dito. May nakikita kasi kami dito, parang clubhouse siya. Tapos may mga swimming pool, pero hindi siya na-maintain din. Mabilisan lang to guys. Ayun Yan, may swimming pool dito, pero malumot na siya. Hindi na siya na-maintain. Pero sayang Tapos ito yung parang clubhouse dito. Yan, so dito may malaking pool. Tapos doon parang may kiddie pool. Napabayaan lang talaga. So ito yung parang mess hall nila. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Yan, maganda Maganda pa yung mga ceiling. Yan. Tapos mamaya guys, tanong natin kay Kuya. Kasi alam ko pwedeng umakyat pa dito. Hindi ko alam kung anong meron doon. Anong makikita doon, Kuya? Sandayal po. Sandayal? Magano kataas yung akyatan? 200 steps, sir. Pwede na. Sige lang. Hanggang anong oras pala, Kuya, bukas dito? Depende, sir, kung... Basta may tao pa? Opo. Anong pangalan mo pala, Kuya? Jeron po, Jeron. Jeron? Yan, si Kuya Jeron, iano tayo pa taas. Wala namang ahas, Kuya. Sige. Check lang namin, Kuya. Mukhang sasamahan pa kami ng mga aso. Sasama yan? Talaga? May mga aso dito sila, Kuya. Dami.
Parang sasama yata sa atin paakyat. Dun sa may taas daw is yung sundial. So tingnan natin kung anong meron. Sabi ni Kuya din, narinig nyo naman na para mga 200 steps daw paakyat. Yan, kung aakyat kayo dito o kung mabibisita kayo dito, ito yung lalakaran ninyo. Tama-tama, ang dami namin nakain kanina nung niluto namin. Kung ma-maintain tong lugar guys, ganda talaga na ito. Pero yun nga, simula nung huli tayong pumunta siguro mga 1 year ago na, mas hindi siya na-maintain. Pagod na ako. Yan o. Akitin natin yan. So makikita lang naman yata dito sa taas guys, yung sundial. Yung sundial yung gamit lang yung araw, tapos malalaman natin kung anong oras na. Yan, tingnan nyo naman yung tarik ko. Ayun, taas. Grabe. Hingal na ako. Grabe ka pagod. So guys, yan yung level na nakikita natin. Yung pa yung paakyat oh. Hindi ko lang kung nakikita ng camera na paakyat talaga siya. Tapos sobrang steep nung hakbang niya. Yun, malapit na tayo. Yan guys, yun yung mga inakit namin. Ang layo. Kasi ito, malapit na tayo sa taas. So, konting lakad na lang. Doon na tayo sa may sundial. Check natin. Ito pala yung sinasabi nila. Hindi ko to nakita sa drone nung nagpalipad ako dati. Kasi maliit lang pala siya. So, yun. So guys, ito yung sundial dito sa may Andres Bonifacio Shrine. So malalaman din natin kung anong oras na. Tingnan natin Base dun sa shadow guys, mga 1 pasado na. Ayan, hinihingal pa ako eh. Ayan bali nakaturo siya dito sa may 1:00 pasado. So yun yung oras natin. Check natin. Pero dito 2:00 na. Sa phone ko, hindi ko lang kung bakit ganyan. Ito yung 2:00 eh. So parang nasa 120 pa lang tong sundial. So yun guys, tamang pahinga muna tayo dito. Sobrang hinihingal kami paakyat. So banda dun yung sundial. So ang galing 'di ba? Kasi kung saan nakaturo yung shadow, pero kinonfirm natin, 1:00 pasado nakalagay doon, pero sa phone natin 2:00. So hindi ko alam, baka nagbabago yun depende sa buwan. So siguro may tamang buwan lang na sasakto talaga yung oras niya, pati doon talaga sa totoong oras. So pabalik na kami doon ngayon sa may motor. So doon tayo galing kanina, yung may swimming pool doon. Yan, maganda yung place, malawak oh. Sobrang lawak. So guys, mag-aayos lang kami. Pero naayos naman na namin yung gamit namin. Yan, nakalagay na dito ulit yung upuan, tapos yung table namin, yan, nakalock na rin siya. Yan, secure na yan. So, madadaanan ulit natin dito yung dinaanan namin kanina na off-road. So, tetestingin pa natin itong Honda XADV natin kung pwede pa talaga siya sa off-road. So, syempre may mga limitations lang. Hindi siya parang dirt bike na fully pang off-road talaga. Pero yun nga, nakarayo siya, tapos 17-inch yung harapan, 15-inch naman yung likod. Tapos kompleto siya ng mode. May gravel siya kung anong gusto mo. Or may rain mode kung naulan naman. Tapos sports mode. Ayun. So guys, ayun, paalis na tayo dito sa shrine ni Andres Bonifacio. Yun So sana sa pagbalik natin, medyo na-maintain na to. So yun nga, kung pupunta kayo dito guys, i-search nyo lang sa Waze o sa Google Map. Nakahanap naman siya sa Google Map. Hanapin nyo lang Andres Bonifacio Eco Shrine yata yung pangalan nun. So dito lang yan sa may Maragondon. Daanan ulit natin tong lubak-lubak dito. So time check 2:50 ng hapon. Tapos pauwi sa Las Piñas is meron tayong biyahe na 2 hours. So kung galing kayo na Manila, siguro mga 2.5 o 3 hours yung biyahe ninyo kung gusto nyong pasyalan to. Tapos ang kinagandahan nun, kung mahilig kayo mag-picnic, hindi ko alam kung pwede mag-overnight eh. Feeling ko bawal kasi wala rin masyado mga ilaw, so medyo nakakatakot. So yun, kung gusto nyong magpunta dito, pwede nyo parang bisitahin yung sundial dun sa taas. Kaya marami pwedeng gawin dito. Dito na ulit tayo sa may lubak-lubak off-road. Yan, off-road na ulit tayo. So ngayon, ang mode natin is standard mode lang. Pag dumulos-dulos tayo, i-gravel na natin ng kaunti. Dito sa may palabas kasi hindi naman ganun ka-grabe yung pagkalubak. Wala masyado malalaking bato. Doon mamaya, yun sa may parang batis doon o yung ilog, paakyat doon, medyo mahirap-hirap. And dito, medyo loose na yung gravel. Tapos base dito guys sa mga tulad na ito, hindi siya masakit sa kamay. Hindi ko nararamdaman yung vibration sa kamay dahil nga siguro maganda yung front travel nito o malaki yung front travel ng suspension natin sa harapan. Kaya sobrang okay. Yan. Pagdating sa off-road, ito yung pinaka pwedeng paggamitan ng XADV natin. Yan Woo! Yan, sobrang safe naman dito dahil ito nga sa may entrance, merong guard. Yun nga, pagpapasok na dito, kailangan nyo mag-register lang ng pangalan ninyo. Yan, tuloy na tayo. Dito medyo pababa na off-road talaga. Malalaki yung bato, medyo nakakatakot. Yan, medyo pababa na tayo.
Ingat lang tayo at bangin yung gilid oh. Yan. Hanap lang tayo ng tamang spot. Yung alam natin na hindi nga rin talaga sasayad yung ano natin, yung gitna. Ang baba kasi talaga ng ground clearance na itong motor natin kumpara dun nga sa older model na medyo mas mataas o mas malaki. Yan, hanap lang tayo ng magandang spot na dadaanan ng gulong natin. Tapos wag siguro masyadong pipiga kasi kakamot lang tong gulong natin eh. Kaya lang natin siyang gumapang. Kasi pag tinrattle natin to, baka yung torque niya pumamot lang bigla. Medyo naninigas yung kamay ko. Hindi kasi tayo sanay sa mga ganitong daanan eh. So yan ulit guys yung nag-i-spray ng tubig oh. Para hindi masyado maalikabok sa mga dadaan. Yun nga lang, mababasa tayo. Ligo. Pinaliguan tayo ni kuya. Siguro ang gagawin natin guys, total may angkas tayo. Dapat siguro in-adjust natin yung preload nito sa rear natin na suspension para hindi siya bumabaon ng sobra kagad. So yun guys, nakalabas na tayo dito sa dinaanan natin ng mga off-road. Galing tayo dun sa Andres Bonifacio. So siguro para sa akin, pag-usapan na natin, okay lang ba talaga na pang off-road tong Honda XADV natin? Ang sagot ko, oo. Pero dapat alam mo lang yung limitasyon niya. So dapat medyo alalay ka lang sa kanya sa off-road. Tapos titignan mo lang talaga mabuti yung mga dadaanan mo. Hindi ito yung parang pang off-road talaga na bike eh. So talagang halo siya ng scooter na adventure bike. So hindi siya fully talaga na pang yung walwalan talaga dito sa mga lubak-lubak tulad na ito. Yan. So yun lang guys, na dito na natin siguro tatapusin yung vlog natin. Kung bago ka lang sa channel natin, subscribe ka na, tapos like mo na yung video, tapos comment ka na rin kung nakapunta ka na ba dito sa pinuntahan natin, which is sa may Andres Bonifacio Shrine. So hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Dubi Moto out. Subscribe ka na, tapos kita-kits next episode. Let's go, Dubi Moto.